Pinakatumatak talaga sa akin yung case study ko na bedridden na siya. Ano pong nangyari, ma'am? Bago po yun mag-birthday ng anak ko, lagi na po nagkakasakitan. Yung pinakamalakas po yung pagtadyak. Tapos doon po nagsimula yung lagi na masakit yung likod ko, yung balakang ko. It's not just seeing her in that state, but hearing the interview, hearing what she has to say. Yung sinabi niya na maaga siyang na-in love, and yung sinabi niyang sana nakinig siya sa mga magulang niya. Baka po masyado po agad na in love. Sobrang hirap po kasi para sa sarili mo na lang, wala na po kasi anak mo na lang iisipin. Makinig po sa magulang, tapos mag-aral po. Kasi mahirap po maging magulang. Because I'm also a parent myself, and in 2 years' time, my daughter will become a teenager also. It really strikes a chord sa akin. It's really alarming. Something na na-realize ko na dapat talaga every journalist should do is yung ability to do people trail and paper trail as well. Pag gumagawa tayo ng storya, if you do something na meron kang paper trail, meron kang babalikan na statistics, but it doesn't stop there doon sa paper. You need to put a face doon sa i-interviewin mo. We didn't stop doon sa numbers na nakuha namin. Meron kami nakuhang expert sa population that would say kung ano yung mga negative na effects sa isang teenager and dun din sa baby dahil dito nga sa teenage pregnancy. So it's really about making me realize the importance of being able to balance the use of numbers and at the same time giving a face doon sa numbers. This story is really for them and doon sa mga kabataan. And when I learned that award, una ko sinabihan yung daughter ko kasi excited talaga akong sabihin sa kanya na more than the recognition, it's about imparting knowledge and information sa mga viewers namin. And it's about educating them also. It opens that communication for me and my daughter. So the story is also personal to me para mas mag-guide ko rin siya dun sa tamang daan.